Ang Saudi Arabia ay bigla at tusong umatake sa Russia at nagpatupad ng sarili nitong mga parusang langis laban sa Moscow. Ang Saudi Arabia, ang pinakamalaking tagaluwas ng langis sa mundo, ay nag-anunsyo ng isang panig na pagbaba ng presyo ng lahat ng uri ng kanilang langis para sa mga kliyenteng Asyano, lalo na sa India at China. Sa ganitong paraan, hinihikayat ng Riyadh ang India at China na mas aktibong tumanggi sa langis ng Russia at lumipat sa langis mula sa gitnang silangan. Alam nyo na, nakita na natin ang ganitong senaryo noon. Noon, ang pagbaba ng presyo ng langis ng Saudi Arabia at iba pang salik ang nagdulot ng pagbagsak ng Soviet Union. Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, halos tumigil na ang India sa pagbili ng langis mula Russia. At kasabay nito, iniulat ng Reuters na 5 pinakamalalaking oil refinery sa India ang sabay-sabay na tumigil sa pagtanggap ng langis mula sa Russia. Tinataya ng mga trader na huminto na ang India sa halos 2/3 ng pag-aangkat ng langis mula Russia. Tulad ng naalala ninyo, iniulat ng Russian Federation Ministry of Finance na bumaba ng 30% ang kita mula sa langis at gas sa budget ng Russia noong Oktubre. Pero hindi lang iyon ang lahat. Sa usapin ng gasolina at fuel mismo sa Russia, sobrang sama ng kalagayan na pinapayagan na ng mga autoridad ng Russia ang mga oil refinery na basta-basta na lang haluan ng alkohol ang fuel para lang madagdagan ang supply sa fuel market, na nagkaroon ng kakulangan matapos ang mga pag-atake ng mga drone sa mga oil refinery. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga maiinit na balita agad-agad. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Meron ding Patreon, Buy Me, Coffee, PayPal, bank details, crypto wallets, at YouTube sponsorship. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Siguro ito ang pinakamaingay na balita ngayon na hindi nabigyan ng sapat na pansin. Inanunsyo ng Saudi Arabia ang mga diskwento sa langis para sa India at China upang palitan ang mga bariles mula sa Russia. Ang Saudi Arabia, ang pinakamalaking exporter sa mundo, ay nagpapababa ng presyo ng lahat ng uri ng kanilang langis para sa mga kliyente sa Asia. Ito ay binanggit sa buwan ng price list ng pambansang kumpanya ng langis ng kaharian, ang Saudi Aramco, na inilathala ngayong araw. Ang presyo ng Saudi brand na Arab Light na may delivery sa Disyembre ay bababaan ng $1.2 kada bariles at ngayon ay ibebenta na ito na may premium na $1 kumpara sa benchmark na Oman Dubai. Ang $1.2 kada bariles na diskwento ay itinakda rin para sa Arab Extra Light at Arab Super Light. At ang presyo ng mabigat na langis na Arab Medium at Arab Heavy ay bababa ng $1.4 kada bariles. At ayon sa Economic Times, ang pagbaba ng presyo ng langis ng Saudi Arabia ay isang malinaw na paanyaya sa mga Indian na oil refinery na bilhin ang kanilang langis bilang kapalit ng mga bariles mula Russia. Ang mga diskwento ay para sa delivery ngayong Disyembre at magsisimulang ipatupad ang parusa laban sa Rosneft at Lukoil sa buwan ding ito. Paalala lang, inatasan ng United States Treasury na tapusin na ang mga transaksyon sa mga kumpanyang langis ng Russia bago mag-Nobyembre 21. At ngayon, nauunawaan ng mga Saudi na magiging napakabobo kung palalampasin nila ang ganitong pagkakataon. Kaya't nag-anunsyo sila ng mga diskwento sa kanilang langis upang mas mahikayat ang India na lumipat sa kanilang krudo. At hindi lang India. Ang Reliance Industries, na dating pinakamalaking importer ng langis mula Russia, ay tumaas na ang pagbili ng krudo mula Saudi Arabia ng 87% noong Oktubre upang mabawasan ang pagdepende sa mga supplier mula Russia. Maaaring mahikayat ng mga diskwento ng Saudi ang Reliance Industries at mga pagawaan ng langis ng gobyerno ng India na bumili ng mas maraming batch mula sa Saudi. Ayon sa Reuters, 5 pagawaan ng langis sa India ang pansamantalang tumigil sa pagbili ng langis mula Russia para sa Disyembre. Itinigil din ng mga pagawaan ng langis ang pagbili mula Russia. Pati na rin ang India. Sama-sama nilang inangkat ang 67% ng langis na galing Russia
papuntang merkado ng India. Ito ay humigit kumulang 1.2 milyong bariles kada araw. Pinapalala pa ni Trump ang sitwasyon dito. Ayon sa kanya, bibisita siya sa India sa imbitasyon ni punong ministro Narendra Modi. Dahil tinupad ng India ang quote, ipinahayag din ng mga kumpanyang pag-aari ng Estado ng China ang boycott sa direktang pagbili mula sa Lukoil at Rosneft. Ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado na Sinopec at PetroChina ay nakansela na ang ilang mga pagbili ng hilaw na materyales mula sa Russia at patuloy na nananatiling hindi nakikialam. Sumali rin sa kanila ang maliliit na pribadong pabrika ng langis na natatakot mapasama sa mga parusa. Gaya ng nangyari na, sa totoo lang, sa Shandong Yulong Petrochemicals na isinama sa blacklist ng Britanya at European Union. Dahil kami ang masusunod, bibili pa rin kami ng langis sa Russia. Sabi ng European Union, ganun ba? O sige, paparusahan namin kayo. Sabi ng Restart Energy, naapektuhan ng boycott ng mamimili ang halos 45% ng export ng langis ng Russia sa China. Halos kalahati. Siyempre, dapat nating aminin na malamang na muling magsisimula ang China ng pagbili ng langis mula sa Russia dahil matagal nang sa yuan isinasagawa ang mga transaksyon. Kaya naman nagbibigay ng diskwento ang Saudi Arabia para kahit papaano ay matapatan ang supply ng langis mula sa Russia. Paalala ko lang na ang Saudi Arabia at ang Union of Soviet Socialist Republics noon ay magkalaban sa merkado ng langis. At marami ang nakakaalala ng kwento noong hiningi ng Estados Unidos sa Saudi Arabia na pababain ang presyo ng langis, dagdagan ang produksyon para ma-pressure ang Soviet Union. Noong 1980 at 80s ang pagbagsak ng presyo ng langis dahil sa sobrang produksyon na pinasimulan ng Saudi Arabia ay nagdulot ng masamang epekto sa ekonomiya ng Soviet Union. Ngayon, ang Saudi Arabia ay Saudi pa rin. Hindi pa nila ginagawa ang taktika, pero malinaw na nagpapahiwatig silang pwede nila itong ulitin. Negosyo lang yan, wala nang iba. Huwag ding kalimutan, mismong sa Rusya may problema na sa pagpasok ng pera mula sa bentang langis. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Rusya, noong Oktubre, tumanggap ang bansa ng 888 bilyong rublo mula sa buwis ng mga kompanya ng langis at gas. Mas mababa ito ng halos 30% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Kung ikukumpara sa Oktubre 2000 at 24,300 at 22 bilyong rublo, ang mas mababa ang nakolekta ng budget. Ang kita mula sa pangunahing buwis sa pagmimina ng mineral ay bumaba ng 26% kumpara sa nakaraang taon. Sa kabuuan ng 10 buwan ngayong taon, nakatanggap ang budget ng 7.5 trilyong rublo mula sa kita ng langis at gas, na 2 trilyong rublo ang mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Lalo pang bumilis ang pagbagsak simula Hunyo ngayong taon at di na mapipigilan ang prosesong ito, ayon sa Ministry of Finance ng Rusya. Samantala, bukod sa Saudi Arabia, patuloy ding ipinapatupad ng Ukraine ang sarili nitong mga parusa laban sa mga refinery ng langis sa Rusya. Ngayon ay nalaman na ang mga autoridad ng Rusya ay naghahanda na payagan ang paggamit ng alkohol sa paggawa ng gasolina upang madagdagan ang supply sa fuel market na nakaranas ng kakulangan matapos ang mga pag-atake ng drone sa mga refinery ng langis. Ang parehong Ministry of Finance ng Rusya ay naghanda ng mga pagbabago sa tax code na magtatanggal ng excise tax sa ethyl alcohol kapag ginagamit ito sa paggawa ng AEI, 92 na gasolina. Ang hakbang na ito ay layuning gawing kapaki-pakinabang ang produksyon ng gasolina gamit ang alkohol at kinakailangan ito sakaling hindi sapat ang supply ng gasolina sa merkado. Ayon sa ulat, papayagan na ang mga oil refinery sa Rusya na dagdagan sa 10% ang alkohol sa gasolina. Sa ngayon, ang limitasyon ay hanggang 1.5% lang. Ngayon, bawat litro ay may 100 gramo ng alkohol pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Pagkatapos, hayagang ipinapakita ng Kremlin kung gaano sila walang pakialam sa kalusugan ng mga Ruso. Bukod sa ethyl alcohol, inihahanda ng Ministry of Energy ng Rusya ang pagtanggal ng pagbabawal sa paggamit ng mga oil refinery ng octane boosting additive na monomethylnilina.
Sana ayos lang pero dahil sa matinding toxicity at panganib ng kanser, ipinagbabawal ang monomethylnilina sa karamihan ng bansa kasama ang Rusya simula 2016. Ayos lang, mahalaga ay ituloy nyo ang digmaan. At ngayon, sabi ng kagawaran ng enerhiya, wala namang masama. Sige, payagan na ulit natin ang additive na, yan, hayaan nating ihalo nila yan sa gasolina. Ano ngayon kung nagdudulot ito ng kanser? Oo, wala namang masama, Diyos ko. Kung mabawasan man ng isa ang mga Ruso, madagdagan ng isa. Anong pinagkaiba? Hindi pa dito nagtatapos. May isa pang bunga ng digmaan ng Rusya at Ukraine. Ang Rusya, na palaging tinatawag na bansang gasolinahan, ay tinanggal ang import duties para makabili ng gasolina mula sa China, Singapore at South Korea. Oh, mga Ruso, nagyelo na ba ang Europa nang wala kayo? Hindi nyo ba napapansin na ngayon sa China, Singapore at South Korea na tayo kumukuha ng gasolina? At saka, doon pa nahahaluan pa ng alkohol at mga additive na nagpapataas ng octane. Kaya dito, ilalagay ko na lang ang tutuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell at ilike ang channel. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Mag-subscribe na kayo.